Okay, so now let's talk about this past board problem na lumabas nung May 2015. So this one, pwede to lumabas sa tatlo. Either sa tatlo. Pwede to sa MSTE kasi this is an application of projectile motion which is nasa physics. Kasama yun sa MSTE. Diba? Applied Mathematics. Sa HPGE, pwede rin kasi yun nga, measuring devices. Yan, orifice. So yun, along with the other four kasi lima yan sila. So those are you have pitot static tube, yan nga, orifice, so venturimeter, nozzle, and the weirs. So yun, lima yan sila. And pwede rin sa PSAD kasi nga dynamics to. So structural analysis, 'di ba? Engineering mechanics, dynamics. 'Di ba? So ayan, so paghandaan to. Pwede lumabas to sa kahit alin sa tatlo. So, in this case, anong time na to? Sa HPG ito lumabas. A jet is issued from the side of the tank under a constant head as shown. Ba't kulang yan? It's constant head kasi di ba what we have, we also have a variable head naman. Di ba? Yung may gagamitan ng integral. Saan makapal? Why is it makapal? Ayan, so head, constant head is shown. So the side of the tank has an inclination of 1 horizontal to 1 vertical. Okay, so lagay natin yan. So 1 horizontal and 1 vertical. Ayan. Ah, may angle. May ano. Sorry. Anggalin ko lang yung... Okay, so 1 horizontal. Ano makapal? 1 vertical pala yun. And this one's for the horizontal. Ayan, okay na yun. So that is 1:1. So kung kukunin mo yung theta nito, so this will be arctan 1/1, arctan 1. So that's 45 degrees. Okay? Tignan natin. It's 45 degrees yung slope niya. So, yan din yung nandito. 45 degrees pala yun. Yan. Parallel sila, di ba? Okay, ito, tsaka to. Yung parallel. This one and this line here. Horizontal line. So, the total depth of water in the tank is 6.70. Ito yun. So, kahit hindi ilagay yan, H1, dapat alam nyo yun. So, from top to bottom, ayan, 6.70 meters. Okay, 6.70 meters and the orifice is located H sub, or kahit di mo nabasahin, H sub 2, 3.7 meters. Kahit di na rin sabihin na, pwede kasing, ang tanong dito is, ang sabihin dito is head. Pag head naman, yung head niya is from the water surface to the point kung saan may orifice. And opening ng orifice. 3.7 meters above the bottom of the tank in this case. At yung bottom ng tank, paangat ka na, 3.7. So, andun yung orifice. Ayan, 3.7 naman. Okay, 3.7 meters. So, neglecting air resistance and assuming coefficient of velocity or, ano to? Coefficient velocity nga lang, di pa pala yun sa discharge, no? Ayan, is equal to 1.0. So, determine the following. So, pag ganyan, parang ano lang din to. Yung makukuha mo dun is already the actual velocity na. Kasi 1 lang yung coefficient of velocity, di ba? So, ayun. Determine the maximum height to which the jet will rise. Ito yun. Ayan, so, syempre, projectile motion yan. So, may maximum height. Parabolic yan eh. Bago siya pababa. So, maximum height, then point X, the jet will strike a horizontal plane 1.20 meters below the bottom of the tank. Ayun, may isa pa palang given. So, 1.20 meters. So, ito naman yun, below the bottom of the tank. Right? Okay, then, ayun, time it takes. So, the total, or the time of light for the jet to strike a horizontal plane, yun pa rin, 1.20 meters. So, syempre, pag nag-touch na yun doon, di zero na yung elevation niya. So, yun na rin yung maximum
horizontal distance niya, which is yun nga yung tanong sa 48, point x, or yung range kung tawagin. Yung 49 naman is the time of flight. 47 is the maximum height to be obtained or can be obtained by the yung water nga as it comes out from the orifice. Yung jet, yung tawagin. Okay, so ito, kung alam niyo na yung derivation or kung yung derived formula, edi good for you. Pero dito pakita ko yung derivation nun, paano siya nangyari. Kasi if ever nakalimutan niyo yun, edi balik ka lang naman sa basics. Okay, so dito, recall na yung three kinematic equations, we have the first one as the velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time. Paano to na-derive? Galing lang naman to sa alam mo na yung formula na acceleration, di ba? That is just the change in velocity over change in time or interval of time. Change in velocity, final minus initial. Over time, ayun, 80. Tapos yung V sub O lipat doon, V sub O plus 80. Okay? Pangalawa is yung sa distance. So, yung distance is just, lang naman yun, initial velocity times time. Actually, madederive to pag ginamitan mo ng integral calculus sa dynamics. So, let's talk about that on another video. So, dito, accept the fact na yun yung niya, formula. Or yung recall na lang, yung kinematic equations. So, V sub OT plus minus. Ginawa kong plus minus kasi yung acceleration, di pa naman defined yung sign nun eh. So, 1/2 AT squared. And then, yung isa ay, ayun. Yung isa is what? Yung square ng square ng final velocity is equal to square of initial velocity plus minus twice ng acceleration times the change in position is minus as above. Ganyan. Okay? Okay. And then, gagawin natin sunod is, ayun na, given na pag projectile motion, take note, lahanin nyo, na kapag projectile motion, okay, so gawin ko muna to para may pakita tayo dito. Okay. Ayan. So, we have this, lakihan ko, x-edge ko. So, x component and y component ng velocity natin. Bakit ito, nipis? Okay, anyway. So, pangalan natin tong initial velocity, v sub o. Then, ito pangalanan natin theta. Actually, para di makalilito, palitan ko to. Di ko yan theta. Or, lagay ko na lang yung mismong 45 na. No? Magkaiba yan sila eh. In this case, parehas lang kasi. Sa case na to, parehas, nagkataon. Pero, in general dyan is, di yan parehas. Pakita ko na lang yun mamaya. So, syempre, ito, parang lang, vector lang to. Ang x component ay v sub o cosine theta. Ang y component ay v sub o sin theta. Okay. So, ito, sayang. Yung horizontal component, sayang, di siya ma-breakdown. Dumikit na kasi. Sige, ulitin ko dito. Yung horizontal component niya, discuss ko lang. Ay, shems. Wait. Nag-iba. Ayan. Yung horizontal, ay. Ayan, yung horizontal component niya, ayan, as it goes along the path, constant yun. Okay? Ayan, constant yun siya. Ayun tandaan kapag projectile motion. So, kapag projectile motion, again, ang v sub x is constant.
Ayun yung velocity niya along the path as it goes. Ayan, is constant. So, ibig sabihin, acceleration along x is 0. So, kapag ganon, pwede natin yan gamitan ng yung alam natin na yung gamit sa algebra na motion problem, yung di yung speed or velocity is equal to displacement na lang kasi sabi ko velocity over time. Okay? So, ayan. In this case, yung speed ko, pangalanan ko siyang v sub x. Yung d, horizontal distance, pangalanan ko siyang x rather, and time t. Ayan. Sige, dyan muna tayo. Pause muna tayo dyan. Then yung y naman, yung sa y, yan yung magva-vary. Ang y ang magva-vary. Okay, sa y naman, dun tayo magva-vary. Ayan. So, as it goes along dito na path, paliit naman yan. Hanggang sa ma-reach niya to, which is 0 ang velocity, at point dito, 0 ang velocity. Sulat ko lang. At point na to, nag-0 ang velocity, by is equal to 0. Pero as is yung acceleration niya na yung g nga, acceleration due to gravity. Then pagka-reach niya dyan, mag-flip to. Hindi ko ma-flip. Mag-flip na to kasi paliit ng paliit to eh. Ayan, paliit siya ng paliit hanggang sa ma-reach niya to. Ma-reach niya yung tuktok. Okay, mag-flip siya. Magiging ganito naman yun. Ayan. So, mag-opposite na siya in direction kasi kanina pataas. So, obviously, pataas din yung velocity. Then, ito, pababa na siya ng pababa. Ayun. So, habang pababa siya ng pababa, pataas naman yung velocity niya. So, ayun. Nagba-vary siya. Okay? So, ibig sabihin, ang v sub y naman natin, so, ang velocity niyan is not constant. Sige, not constant. Which is acceleration due to yung acceleration along y is what we call the acceleration due to gravity, yung g. So dito, ang gagamitan naman natin na formula is yung pangalawa sa kinematic equation na sinulat ko kanina. So pangalanan ko na siyang y, and then yung v sub o ay v sub oy, which is alam na natin na ayan na yun. Ito yung v sub x, ano yung v sub y. Ang v sub x, constant siyang v sub o cosine theta. Ang v sub y, yun. Nagva-vary ang v sub. Ayan. Nagva-vary yung angle niya kasi dyan. V sub o sine theta. Okay. So, ano yun? Okay, v sub o y. So, ang v sub o y natin ay v sub o sine theta times time. Then, eto, gawin ko na siyang minus. Kasi, papangalanan ko na tong g. And then, yung substitute ko sa g dyan is naka-negative, ay naka-positive na. So, finactor out ko na yung negative. Dito na siya. 1/2 g t squared. Ayan. So, dito, makukuha mo yung t. Di ba? Ang v sub x ay yung v sub o cosine theta. Ayan. So, we will have a value of t as x all over v sub o cosine theta. Mabilis lang to i-derive. Tagalan lang kasi in-explain eh. Pero ito yung alam mong formula. Y equals, di ba, v sub o sine theta times t. Ang t ay, ayun, x over v sub o cosine theta. Ayan. Then minus 1/2. Then g, acceleration due to gravity. Then yung t, x over v sub o cosine theta. Naka-square. Ayan.
So, y is equal to v sub o, cancel, sine over cosine, ano yun? Tangent, di ba? Pero unahin ko sa x. X tan theta. Kasi ganito yung format ng ano eh. Formula eh. X tan theta minus. 1/2 yun, di ba? Or yung numerator, gawin na nating gx squared. Denominator 2, tas ito. Madi-distribute yung squared lang. So, v sub o cosine theta. O, naka-square. So, ganyan lang. Pero ang tanong, applicable ba dito yung sa unang problem? Hindi pa dyan applicable. Di mo pa makukuha yan. X tan theta, di mo pa alam yung x eh. Kung saan maximum yung height. Kung alam mo na, ano yung location ng x, kapag maximum yung height niya, eh di magagamit mo. 'Di ba? Pero hindi pa eh. Eh di, anong gagamitin natin? Actually, lipat ko nga lang to. Angat ko na lang pala. Kasi dito lang ako magsasolve sa katapat niya. So, maximum height to which the jet will rise. Kung maximum yung height, pwede natin gamitan ng maximum minima. Pakita ko lang. Maximum minima. Kinabahan. Ba't nag-calculus? Maximum yung ano eh. Yung tinatanong eh. Pwede mo gamitan yun ng concept ng extrema. Ayan. Pwede ko ba ito makopy? Ayun. Pa-copy naman pala. Ayan. Okay, so madali lang naman yan kasi ang variable lang naman is x. Lahat yan constant na. No? Paano yan? Mag-differentiate natin y prime. Yung tan theta, di ba with respect to x tayo? Sige, ganito. Differentiate natin yan with respect to x or sinusulat ko lang siya as y prime eh. Differentiate with respect to x. Ang lahat ng hindi x, constant. Parang ito constant lang naman to. Derivative niyan, x tan theta is just tan theta. Minus. Sunod na to. Ito, yung mga yan, constant yan. 'Di ba? So, sulat mo na lang yan. G, 2, P sub O. Hindi ka magta-trigo dyan. Cosine theta. Hindi ka magde-derivative ng trigo dyan. G over 2 cosine theta times derivative lang ng x squared, 2x. Sunod nun, after mo dinifferentiate, di ba, by maximum minima, set mo yung slope equal to 0. Pag sinat mo yung slope equal to 0, ayan, so actually, ito na rin yan. Ito na rin to, pares lang sila. Ano mangyayari? Ato pa pala, may mga cancel pala. 2, 2. Cancel yan. So, ano mangyayari? Actually, sulat ko na lang dito yung tan theta. Yun sa kabila ko isusulat yung factor out. Ito, nilabas ko. Gx over V sub O. Oo, cosine theta, no? Cosine theta squared. Ayan. And then, ano pa? Kung ilalet ko si x lang sa isang side, ayusin ko to. X yung dito sa left na lang, ayusin ko. Then, this one will be tan theta. Then, times V sub O squared. And cosine squared theta. Or cosine theta. Kasi cosine squared theta. Pwede na yan. Pero yung tan theta, alam mo na sine over cosine yan, di ba? Di palitan mo na. Ito, sine theta over cosine theta. Ito yung tan. So, over G. Yan, over G. Ano to? Tanggal to. Cos. Ano natira? Ano nangyari? So, x is equal to V sub O squared. Using ko lang. Then, sine theta, cosine theta. Familiar ba to? Trigo. Ito pala, trigo ka pala. Dapat alam mo lang yung identity. So, gawin ko ng separate video yung trigo. Kung paano mo, kahit di mo nakabisaduhin yung double angle formula. As long as alam mo yung sum and difference. So, V sub O squared, sin theta, cos theta over G.
So, ayun o, sin theta, cos theta. Alam mo to? Alam mo tong property na to? Or identity na to? Sin 2 theta is 2 sin theta. Gawin ko na lang siya separate video. Cosine theta. Okay? So, ibig sabihin, pag dinivide ko to by 2, divide ko to by 2, ayun na yun. Sin theta, cos theta. No? Eh di mangyayari, x is equal to v sub o squared is sin theta, cos theta. Ayun, sin 2 theta na yan. Sin 2 theta over 2g. Ayun. So, yan pala yung x. Ano yung sunod eh? Ano yung sunod na tanong? O, r. Yan yung range. Kapag tumama na siya sa ano, kapag, ay wait lang. Ano pa pala to? Ito yung x na kung saan magbibigay ng maximum na ano, maximum na height. So hindi pa pala to yung ano, range. The times ano mo yan? Times 2 yan kung naka-level lang siya. Okay? So ayan, x lang pa, x pa lang yan. Then substitute mo yan sa x. Parang ko may yung max theta. Ayun. So, ibig sabihin, ang Y max is what? May tuturo akong mas mabilis. Pakita ko lang to. May mas mabilis dyan. V sub O squared. Ayan, sin 2 theta. Tama ba? Over 2G. Okay, tama. So, ito, palitan natin yung x ng... Ano yung x natin? Kopyahin ko na lang. Natamad na ako magsulat. O, yung x, palitan natin. Ito yung x, this tan theta. O, ito, di mo na ma-simplify yan. Tan theta. Actually, pwede ko pala dapat inano, no? Okay, ibalik ko yung ano. Ibalik ko yung eto nakaganito. Kasi kailangan ko yan eh. Kasi yun, naka-double angle yun eh. 'Di ba? Okay, so tanggalin ko muna to. Yung x, ito yun. X, tas tan theta. Tan theta, gawin ko ng sin theta over cosine theta. Then minus gx squared. Na naman. X na naman. Gx squared. Grabing ano to gx squared over 2 v sub o. Actually, nakaganto yan. Cosine theta squared. Simplify. Grabe. Sige, nagbabatak tayo sa ano, sa nagbabatak sa sa algebra. So v sub o squared then sin theta. Yun, sin theta squared na to. Or ganito siya isulat. Sin squared theta over g. Ayan. Yan na ba yun? Ito, meron pa to. G, G. To maging to the fourth. Ayun, maka-cancel. Tama, di ba? V sub O. Oo, tama. Naka-x squared siya. Sige. Actually, gawin na natin dito pa lang. Simplify na natin dito. Okay, so i-distribute ko na yung mga naka-square. Okay, distribute ko na siya. So, G, actually, ito magiging ano na to. Magiging to the fourth na to, no? Magiging to the fourth. Magiging squared, 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 G squared. Okay. So, cancel, cancel. Na ito, V sub O squared. Ayusin ko na lang din to. Para ano, wala na yung exponent. So, magiging ano, V sub O squared cosine squared. Theta. So, ayun. Anong nangyari? Naka-G, divide by G, tapos V sub O to the fourth. Di maging V sub O squared din. Lagay ko na yan dito. V sub O to the fourth divided by V sub O squared. Di V sub O squared. Tapos ano, sine squared, cosine squared, no? Di sine squared din. Ooh.
Oh, parehas. Sine squared theta over ilan? Hmm, sine squared, sine squared tanggal over 2g. Kaya 1 minus 1 half. Bali, no? 1 minus 1 half lang yan. Di ba? So, ibig sabihin, 1 half lang din. So, anong nangyari? So, v sub o squared sine squared theta over 2g. Nagets 1 minus 1 half. Ito lang yung coefficient, 1 tapos 1 half. Kasi, ito pares naman sila. V sub o squared sine squared. O, dyan lang pala. Aabot yan. Di ba? O, yun na yung y max. Yan na yung y max. Yung x na magbibigay sa kanya is ito. V sub o sine theta squared over 2g. Direct sub. V sub o sine squared theta over 2g. Pakita ko lang. Okay. So, since orifice yan, kunin muna pala natin yung ano, no? Yung V, no? So, ang V niyan ay, syempre, square root of 2gh by Torricelli, di ba? Torricelli to eh. Or madederive mo to gamit yung, ano, gamit yung Bernoulli energy equation. By the way, ito yung H na tinuto ko, yung sabi kong head. Hmm. Hmm. Oops. Ayan. So, ito yung H na tinutukoy dyan. Yung head. Okay? Distance from, yan. Kaya ilan yan? 3 lang yan, no? 6.7 minus 3.7. So, ayun. H equals 3. Basta yun. May liit eh. H equals 3 meters. Ayun, 3 meters. Rekta na yan. Square root. Oops, square root ng 2gh2 times 9.81 times h3. Actually, that is the ano pa lang pala. Theoretical. Paano yung actual? Di ba ano mo lang naman yun? V actual is just CV times V theoretical. Yung CV mo is 1 lang. Yun na rin yun. No? Pares lang sila. Square root ng 2gh. Store ko to sa B kasi velocity. Bilis. Velocity. 7.67. 7.67 meters per second. Yun na yun, velocity. Ang tanong, maximum height to which the jet will rise above the orifice. So, paano yun? Ito pala yung theta. Di pa natin alam yung sabi ko. Yung theta kasi na yan, nagde-depend yan dito, pero hindi yan sila equal. Di ba? What if ano to? Ganto. Di ba right triangle mapo-forma dito? Kasi perpendicular yan sila. Yung itong surface, tsaka yung ano, direction ng velocity mo, perpendicular yan, 90 degrees yan. So, given a straight line yan, 180 degrees. No. In this case, 45 kasi to eh. Kaya 45 din to. Pero if say 60 to, 62 dito, so this must be 30 lang. Hindi yan sila equal. Okay? Ayun. So, 90 kasi to, given na 90 o 45. So, given na 90 to, so this one, ito, and ito. So, complementary nila dapat. Yan, 90 din. So, given na 45 isa, 90 minus 45, 45 na rin yung isa. Pero kung 60 to, 30 to. Kung 30 to, 60 to. Ganun. Okay. So, baka kasi madali. Ayun. Sige. Paano yun? Kalimutan ko. Pero dinerive ko rin naman. Ibisaduhin na lang ba yan? V sub O, ito yung velocity, initial. Um, cosine, theta, 45. V sub O squared, then sine squared theta. Ay, wait lang. V sub O lang pala yun, no?
So, V sub O, di pala V sub OX. So, sin theta, sin 45 and squared over 2G ba yan? 2G, 9.81. Ah, ay, bakit kasi sa D ko in-store? Nilagay, so B pala. So, that's, yun, 1.5. 1.5 meters. Ano yung sabi kong mas maiksi? Ito ang gagamitin. Ito. Ito namang pangatlong gagamitin. Okay, so sige, gamitin natin yan. Kapag ganyan, ang rule natin dyan, pag maximum height is, sabi ko nga, velocity doon, 0. At v is equal to 0. So, paano yan? At v is equal to, ayun na naman. At di makakuha to. Ayun. So, at v is equal to 0. Ayan. Then, pangalanan natin na yung x. Yung S sub O is equal to 0 na rin kasi initial position. Ang S, pangalan na natin ng Y max. Yun na yun. Mas mabilis to. Equal to 0 is to mas straightforward kasi kanina dumaan pa tayo sa X eh. So, ano yan? Isa na natin to. This will be 0 is equal to, ano to? Y, di ba? Naka in terms of Y ako. So, V sub O sin theta ko na. Or V sub O squared sin squared theta. Ayan. Then, minus na ako. 2G. Y. Di ba? Kita na ba agad? Y max. Dito siya na-derive. So, Y max is equal to, ayan, V sub O sin squared theta. V sub O squared sin squared theta over 2G. Di ba? Same sila. Mas mabilis. Pinakita ko lang talaga yun para mahasa sa, ayan, calculus and algebra. So, ayun. That's maximum height. Alamin na lang yan. Or kung gusto nyo mag-direct, mabilis lang yun. Tinuro ko lang kasi. So the point X that the jet will strike the horizontal plane 1.2 meters below the bottom of the tank. Ito ba unang tanong? Ayan, point X. Actually, pwede na to. Ayan, may X, may ano ka na. Yan, pwede na yan. Substitute mo na lang. Ano ka raw? Tawag doon? Point X that the jet will strike horizontal plane 1.2 meters below. So, depende kung ano yung ano mo, kung saan ka nag-refer. So, siguro, ito yung gawin nating x-axis, horizontal. Ayan. So, pagbaba, negative y, di ba? So, ganun. Sige, lagay natin. Actually, pwede na nating ano eh. Input na lang yan as is. Ha. So, y equals, oops. Inahanap is x, di ba? X tan theta tan 45. Pero hindi pala siya ano. Sige. May papakita ko parehas. X tan 45 minus G, 9.81. X squared over 2. V sub O, B nakastore yun sa B. Cosine theta, 45. Then squared. Then shift solve natin. So Y is, ayan. So, if ito yung ano natin, horizontal, or yung reference natin, yung baba ay negative what? Negative 3.7, tsaka ano, minus, yan, 1.20. Ayun yung y ko. So, B, solve for x. So, siguro, magla tayo na, ano kaya yan? Ito, may point x. So, 10, 12, di 10. Shift initial tayo kasi, yan, mapapabilis yung pag-solve dyan. Ayun, 9.1. 9.2 pala. Ayun. Pero, kung ayaw mo ng ganun, pwede mong gamitan yan ng, yung ano, ha,
tawag dito, yung quadratic naman. Okay, so we have this value, may y na tayo. Ang goal dito is set mo equal to 0. So, x tan theta, siguro ito, store mo to sa ano. Ayan, store mo to sa A. Then, ito naman, G, yan. Store mo to sa B. Yan, kasi A, X tas B. Eto. Then, di ba may Y na tayo? Set mo lang siya equal to 0. Ibig sabihin, lipat mo si Y doon. So, magiging AX, no? AX minus BX squared. AX minus BX squared minus Y is equal to 0. So, yan. Masasolve mo yung X and Y dyan. Ay, masasolve mo yung roots, which is yung X and Y nga. So, yung A, tan theta lang naman yun. Tan 45. Sige, store ko na lang. Tan po. Store mo po ba yan? Putek. Pangalawa na lang, again, ito na lang gawin ko. Kasi may nakastore na ako sa B. Ito na lang store ko sa A pala. Okay? So, 1 to, tapos this one will be, ito yung AX squared lang. Ganyan. Diyan ko lang siya modify. So, G ay 9.81. Ito, para mapalabas mo yung dalawang roots agad. Yung sa shift solve kasi, delikado yun eh. Isa lang yung mapapalabas mo dun. Nakastore to sa B. Ang velocity natin nakastore sa B. Tapos, cosine 45. Tama? 9.81 over B, B cosine 45 squared. Okay? 1/6 lang pala yun. Kahit di mo na rin pala i-store. No? Sige, so, mode 5, then quadratic. So, ayun, ang x natin, actually, mali pala yung arrangement ko dito. X pala dapat yung mauna. I mean, yung x squared pala dapat. So, that's negative ax squared, then plus x, then minus y, equals 0. Tama. So, negative a, nakastore. Ha? Nag-store ba ako? Alam ko naman yun eh, 1/6. Kalimutan ko eh. Sige, na 1/6 naman siya eh. Then yung A, ayan, 1 lang naman yan. Then negative Y na, ayun. Ano? Ano ulit yun? So that's 3.7 and 1.2. So negative 4.9. So negative 4.9, sayang. We'll have, ay wait lang. May mali, may mali. Negative, ayun, my bad. Di ba kasi ang assumption ko kanina is nag-negative na ako dito, negative ko to. So ita-transfer ko siya doon, magiging positive na pala siya, no? Wait lang, nawala cursor ko. So that will be 4.9 na lang. And voila, 9.2 and yung isa ay negative. So negative yung distance, wala namang ganun. Eh di, ayun. Yung una yung napalabas natin. May ano din pala, may ganito ba sa ano? Parang walang ganito sa ano, no? Sa physical na kasyo, X maximum, tapos yung Y maximum, 6.4. Parang vertex. Parang vertex yun. Ooh! Wait. Kasi talaga kaya, may lumabas oh. May ganito ba sa inyo? X value maximum, so 3. Then ang Y ay 6.4. Paano yung nakuha yung 6.4? Ito yan. So, kung nag-start ka dito, tama ba? Kung nag-start ka rito, X maximum Y. Ano yung assumption ko? Dito, no? Ayun nga. 6.4. Paano naging ano yun? Ma-check lang. 6.4 then minus 7 minus 1.2. Ayun nga. Ito yung 1.5, oh. Ayun yung sagot. 'Di ba? Ayan yung lumabas kanina na 1.5 meters.
Lumabas pala dun. Angas naman nun. May ganun ba? Sa bago? Or ano lang? Mga emulator lang yung may ganito. Oops. Yung may emulator lang ba yung may ganito? Ulitin ko. So, discuss ko lang din bakit ganun. Again, -1/6. Tapos yung BI1 and yung YI, positive 4.9. Positive na yun, ah. Kasi negative yung assumption kanina. So, ayan. So, ito yung excess. 9.2 lang yung mag-govern. Ayan, X max, X value maximum. So, at X equals 3. Okay. Then, ito ay 6.4. Yung X equals 3, ito yun. Tingnan natin, ah. Yung X dyan. So, V sub O. Aha. So, V sub O, ito yun. V sub O squared. Tapos, sine to theta. 2 times 45. Actually, sine 90 yun. Diba? Sine 90 is 1 over 2G. Ano naging value? Ay, B squared sine 2 times 45. Tama, di ba? Ano yung nakastore? Ay, putik. Nawala yung velocity ko. Nawala yung velocity ko. In-store ko pala sa V. So, sige, balik ko. So, ang B ay paano yun? Square root ng 2GH lang naman yun. 9.81 times 3 doon, di ba? O, di ba? So, 3. Yan yung napalabas natin na X. So, yun nga yung coordinates ng, coordinates ng maximum, or coordinates ng vertex, basically. Ayan, kung ayusin ko to, so this one is the X, ito yung 3 meters. Then yung buong height niya ay 6.4. Tama? Okay, pag pinag-add mo yan, 1.2 plus 3.7 plus 3? No, 1.5 pala. Plus 1.5, ayun, 6.4. Ayun siya. And that's how you solve this problem. May isa pa. Time it takes. Okay, for the time pala, ito na yung gamitin mo. Okay, so this one is 9.2 for the time. Nasa yung na-derive kong time? Ito. Ito na lang yun. May horizontal distance ka ba? Ay, may horizontal distance ka na, nasa X. O, yun. So that will be 9. Nakastore ba yun sa X? Yun. Store sa X, 9 over V sub O. Nasa B ulit yun. Cosine 45. Then 1.69. That's it. One more thing pa pala, if gusto mo ma-derive ay makuha agad yung time without using the answers na kuha natin kanina, madederive lang ulit natin yan gamit to. Okay? So, madederive natin yan gamit to. So, S. Wherein, time it takes so ayan. Time it takes for the jet to strike at a horizontal plane. So, time of flight, ibig sabihin. So, ano yan? At yung S is equal to 0 kasi bumagsak na siya. Yun na yung final position niya. Then yung time, pangalanan natin itong capital T, time of flight. Ganun.
So, ayan, V sub O tayo, V sub OT. Actually, V sub OY pala. So, yung V sub OY natin ay V sub O sin theta, no? Times T. Then, again, ganun pa rin, minus 1 half. Then, GT squared. GT squared. Okay, so actually, pwede mong matanggal na yung time kasi true to kapag time is equal to 0. Kaya, dalawa yung pwede maging value ng time natin. So, modify natin. So, lipat yan dun. Magiging GT, no? GT over 2. GT over 2 that is equal to V sub O sin theta. O, modify natin. Yung GT over 2, multiply natin 2 over G. Okay, so time na lang yun. Then, nandito yung 2 over G. Ayan, tama ba? T 2 over G, tama? So, that will be, ayan, 2 V sub O sin theta over, ayan, tignan natin. Check if this is correct. Ayan, ano yun? 2 V sub O, wala palang, squared, no? 2 V sub O, B, sin theta, all over, dead bat na. 9.81. Ay, wait. May mali ba ako? 2B B sub O sin theta squared is 1 half 80 squared. So, do V sub O times sin theta over G. Okay. So, yon applicable yan. Parang dito lang yan nangyari. Applicable siya for symmetric. So, ibig sabihin, hanggang dito yan. Hanggang dito lang yan. So, we need to consider this part pa pala. Okay? So, kapag ganyan ginamit pala natin, naalala ko. Ayun. So, this one's for symmetric. Symmetric parabola, symmetric projectile motion. So, ibig sabihin, parang ito yan. Ito yung hanggang time dito. Kaya, obviously, greater than that pa ang answer. Nakuha natin doon is 1.1. So, need to consider this distance pa. So, i-add pa yon. Then, velocity times time. Makuha ba yun? X. Kung 3 to, actually pwede, sige gawin natin. Di ba may nakuha tayong X? Velocity plus time. Sige, well, let's try to do that. So, ito na yung una. Tapos, itong part na to, makuha mo yan by using what? Itong part na to. Di ba alam natin na ito ay 3 hanggang 3 to. O syempre, pa 3 din yung kabila. Hanggang 3 din yun, this one. Ayan. So, hanggang dito, 3 din yan. Di ba nakuha na natin yung x? Ibig sabihin, 6 minus, which is 9 yun, di ba? Nakastore naman yun sa x. So, that is 9 minus x. X minus 9 rather. Minus 9. So, paano ulit yun? Ang time is just velocity, distance over velocity. Distance over velocity na x. Ang x natin ay v sub o cosine theta. Ayun. Bakit ano pa rin? 1.4 lang din. 1.14. Ang x ko ay 9.9 point something. Ito yung distance niya. So, constant kasi yung x natin dyan eh. Tama. So, constant yung x doon. So, nakuha natin dito ay 2b sin theta over 9.81. Then, ang distance ay
Ay, may mali. Kaya pala, it should be x minus 6 lang. 3, 4, 5, 6 lang. Kaya pala. So, ayun, pares na palabas, di ba? 1.695. So, ayun. Pero, ayun nga, if symmetrical naman yung parabola or yung projectile motion, pwede mo gamitan ng, saan yun? Ito lang. Yung time of light na t, ayan, 2v sa bow, sin theta, over g. So, ayun mga nakabox, magagamit yung mga formula na yan. This one's for the maximum height. This one's, yung distance ng maximum height din, pwede yun. Tatanong din yun. O, ito, tandaan na lang yan. And then, ano pa? Ito, yun nga, maximum height. Then yung for the time, okay? Kung given yung horizontal distance na. And then yung sa time of flight total, pag symmetrical, applicable siya. So, ayun. That's it. So, we solve this problem. Hope you learned something. Thank you.